Heto na po ang mga naunang 10 na nag-comment na isisigaw natin ngayon na sina Lodi Angelito Golo, Lodi Shanti Cute, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Angelo Relax, Lodi Curtbert Nerio, Lodi Kenbeck Ares, Lodi Masterman Hua Recap, Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Ron Neil Pinaso, Lodi Habino Kafka Kaiju Number 8, maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-39 na kabanata sa pagpapatuloy. Lumingon ang ating bida na nagpalit anyo bilang isang fax na babae. Nagulat ang batang Nesha na natulala sa kagandahan niya na napasabi na ha. Nagdugo ang ilong nito na lumabas ang puso habang sinasabi niya na wow, napakaganda naman ni ate. Napangiwi ng mukhang nahihiya ang ating bida na napasabi na tama na yan. Dagdag pa niya na habang gumawa ng karaniwang tindig ng isang tunay na lalaki, na nagpalabas ng enerhiya na dali. Wakasan mo na agad itong nakakahiya at nakakaasar na pangyayaring ito. At pagkatapos ay isang kulay rosas na napakagandang enerhiya ang namukadkad sa kanya na pinagmamasdan siya ni Nesha. Nagulat siya na makikita ang kanyang mata. Napatingin siya sa ibaba na napasabing namumuti ang mga mata na ha. Anong nangyayari? Bakit parang wala akong nararamdamang lakas kahit kaunti? At pagkatapos lumabas ang system na may nakadrawing dito ng battering lobat na sinabi sa kanya na ako si Daji. Ang banal na lobo. Sa karaniwan kong anyo, wala akong taglay na kapangyarihan. Kailangan kong sumipsip ng napakaraming panlabas na espiritual na enerhiya, punuin ang aking dantian, upang makapasok sa estado ng pakikipaglaban at maipamalas ang aking banal na lakas. Natulala ang ating bida na nakatingin sa system. At pagkatapos napasigaw siyang pinagpapawisan na grabe, nakakabwisit, ikaw, pinagloloko mo na naman ako. Inuulit mo na naman iyang banat mo sa akin. Ano? Sana man lang nagbigay ka ng warning. Dagdag pa niya na nakatingin sa kanya si Nesha na nagtataka kung sino ang kausap niya doon na ngayon, saan mo naman inaasahan na makakakuha ako ng napakaraming espiritual na enerhiya para sa'yo, ha? Sinabi pa niya ng mahina na pwede ba tayong magkasundo? Matutulungan mo ba akong magpalit sa iba? At pagkatapos ay lumingin siya na may naiinis na muka na sinabi sa kanyang sarili na walang ibang paraan. Kailangan kong pukawin ang galit ni Nezha upang mailabas niya ang kanyang sukdulang teknik. Saka ko hihigopin ang kanyang enerhiya. At pagkatapos mabilis na gagawa ng suntok ito kay Nesha na kinagat niya ang kanyang ngipin ng mahigpit. Na napasabi pa siya na demonyo kang pangit at tanga. Ito na ang katapusan mo, mamatay ka na, buwisit. Tumama ito sa katawan ni Nesha na tila hindi man lang ito nasaktan na nakatingin sa kanya. Natahimik lang na pinagmamasdan siya ni Nesha na may seryosong mga tingin. Napatuloy si Nesha na nakatitig sa kanya ng tahimik. Na pinagpapawisan naman ang ating bida na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. At pagkatapos ay napaluhod na lang siya sa sahig na sinasabi niya kay Nesha na nag-aasta ka lang na parang spoiled na bata, hayop ka. Wala ka talagang kahit anong kapangyarihan. Nakangiti nitong sinabi sa kanya na sige na, okay na yan, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Dahil ang batang master na ito ay masyadong mainipin. Napaupo siyang nakabukaka na sinabi niya na naiinip ka na. Ano? Anong balak mong gawin? Binuhat niya ang ating bida na nakangising sinabi habang may pinindot sa katawan na selyong pampigil upang hindi siya makagalaw na anong balak kong gawin. Siyempre, lulutuin ko ang hilaw na bigas para maging kanin. Namutla ang ating bida na pinagpapawisang sinabi niya sa kanyang isip na putsa naman, ano bang dapat kong gawin ngayon ha? Ito na yata ang pinakamatinding krisis na naitala sa buong kasaysayan. At pagkatapos makikita ang mansyong ito. Napatingin ang bantay na ito nang mapansin niya si Nesha na papalapit dala ang ating bida. Yumuko ang mga ito nang dumaan sa harapan nila si Nesha habang sinasabi na maligayang pagbabalik sir. Patuloy lang na naglakad si Nesha na hindi man lang bumati pabalik sa mga ito. Na pinagmamasdan siya ng tagabantay. Na napasabi pa ito na ha? Anong nangyayari? Ginoo, palagi niyo namang nabibighani ang mga babae sa pamamagitan ng inyong alindog. Bakit ngayon ay dahas na ang gamit ninyo? Ngayon ko lang ikaw nakita ng ganito. Dagdag pa nito habang isinara ng malakas ang pintuan ni Nesha na. May kakaiba talaga rito. At pagkatapos nilang makapasok sa mansion, agad na tinalpak na lang niya ang ating bida sa sahig. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa'yo, lalaki talaga ako.
Tumingin si Nesha sa kanya ng kakaiba habang sinabi nito na tumahimik ka, manahimik ka, huwag kang magsalita. Na makikita naman ang gulat sa muka ng ating bida. Na makikita si Nesha ay naghanda na tila humaharap sa isang makapangyarihang kaaway. Na makikita si Nesha na naseryosong nakatingin na may pag-aalala. At ilang sandali pa ay napangiwi ang kanyang muka. Na makikita ang muka nitong nangangalit ang mga ngipin na nakatingin sa kanyang unahan. At pagkatapos ang halimaw na nakalaban ni Medusa ay lumabas sa ilalim ng lupa sa likuran niya habang sinasabi nito na kahanga-hanga ka. Maliit na Nezha. Dagdag pa nitong nakangisi na natunugan mo ang aking lihim na pagsubaybay. Kailan mo ito napansin? Sa loob ba ng arena ng pakikipaglaban? Dagdag pa nito na bagamat ilang taon lamang ang lumipas, tunay ngang malayo na ang narating mo. At dito na po nagtatapos ang ika-39 na kabanata. Ika-40 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita si Nesha na may takot sa kanyang muka na nakatingin dito. Nakangisi sa kanya ito na namumula ang mata. At naglalabas ng enerhiya habang naglalakad papunta kay Nesha na sinasabi na ano. Hindi mo ba ako nakikilala, iho? Ang matandang ito. Mabuting pamangkin. Nagulat si Nesha sa kanyang narinig. Na nakangiti ito sa kanya habang sinasabi pa na ngunit ang mga habilin ng iyong ama ay nananatiling malinaw sa aking alaala. Na napaiba ng muka si Nesha na napasabi na ang dating pang-10 demonyong Panginoon? Hindi ba't pinatay na mismo ng hari ang lalaking ito? Sinabi na naman sa kanya nitong nakangisi na hindi ko inasahan ito. Ikaw, bata ka, nakaabot ka talaga sa Nirvana Realm. Tunay ngang pinapanigan ka ng kalangitan. Dagdag pa nito habang dahan-dahang napapaatras si Nesha na halika, ibigay mo na ng kusa ang diwa ng Nirvana at iwan kitang may buo pang bangkay, pamangkin. Nakangalit ang mga ngipin nitong nakatingin sa demonyo na sinabi niya na ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba'y hindi ka matitinag? Isa ka lang namang talunang general sa ilalim ng utos ng hari. At pagkatapos sumigaw siya ng malakas habang nagpalabas ng umaapoy na enerhiyang sinisigaw na pakinggan mo, hangal. Nagbago na ang takbo ng panahon simula ngayon. Nakangisi sa kanya ito na sinabi na hindi nga, talaga ba? Na malakas na gagawa ng suntok si Nesha sa kanya habang sinabi na oo naman. Malapit na si Nesha sa harapan ng demonyo na atakehin niya ito. Na ang demonyo ay nakatingin lang sa kanya. Na makikita ang muka ni Nesha na napasimangot ng muka. Na mabilis lang na naiwasan ng demonyo ang ginawang atake nito sa kanya. Sinabi pa sa kanya ni Nesha na lumampas sa demonyo na tanging isang hangal na ika-10 lang sa listahan ng makalangit ang maglalakas loob na lumaban sa iyo. Na ang demonyo ay napalingon sa kanya. Tumakbo papalayo si Nesha habang sinasabi pa niya na pero hintayin mo ang batang Panginoong ito. Tiyak na ipaghihiganti ko ang galit na ito balang araw. Ngunit ang kamao ng demonyo ay mabilis na lumabas sa harap ni Nesha sa pamamagitan ng portal. Na siya ay malakas na tinamaan ng kamao nito sa kanyang katawan. Na napasabi siya na ha? Na muli na naman siyang sinuntok nito sa pisngi na ikinatapon niya sa sahig. Na napaupo siya sa sahig na nakulong sa parisukat na kulungan gawa ng enerhiya na napasabi siya na putsa, ano na namang nangyayari dito? Mula sa loob ng parisukat na enerhiyang kulungan na andoon din ang demonyo, sinasabi na tumatakas ka ba? Bakit hindi mo na lang ituloy ang pagtakbo? Nakangising sinabi pa nito na akala mo talaga pupunta ako ng barabara para habulin ka ng walang paghahanda. Sino sa tingin mo ako? Ha? Dagdag pa nito habang ibinuka ang kamay nito na dalian mo. Ibigay mo na ang esensya kung ayaw mong. Na hindi na niya ito itinuloy. At pagkatapos itinaas niya ang isang kamay na sinabi pa ng demonyo na bagamat hindi ka kayang lipulin ng Nirvana Realm, magagawa kong ikadena karoon at iparanas ang bawat patak ng pagdurusa. Nanlaki ang mata ni Nesha nang sinabi pa sa kanya ng demonyo na sa pagsasanib ng diwa ng Nirvana at ng sarili kong katawang muling nabuhay mula sa dugo at espiritu, hindi aabutin ng 10 taon. Hindi lang ako makakabalik sa rurok ng aking lakas. Makakaganti rin ako sa ama mo. Sa kanyang narinig na galit si Nesha at nagpalabas ng enerhiya na lumiliwanag ang mga mata na lumipad sa hangin. Habang sinasabi na seryoso, akala mo ba isang simpleng harang lang ang makakapigil sa akin, ang batang Panginoon? At pinaulanan niya ng mga suntok ang parisukat na barrier.
Ngunit tila hindi tumatalab ang mga suntok na ibinabato niya sa barrier na pinapanood siya ng demonyo habang sinasabi nito na payo ko sa'yo, mabuting pamangkin. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Hindi ito isang karaniwang harang. Nakangising sinabi pa nito na ito ang pinakamahalagang yaman sa buong buhay ko. Ang aking sukdulang obra maestra. Ang enerhiyang nasa loob nito ay napakalakas kaya nitong lumikha ng isang hiwalay na munting mundo. Tumawa ito ng malakas na sinabi pa na kahit pa ang mismong Buddha ang dumating, hinding-hindi niya kayang wasakin ito. Dagdag pa niya na naiintindihan mo ba kung gaano ito katibay? Walang paraan para basagin ito. Makikita ang harang na tila nalulusaw. Na nagtatakang napatingin naman ang demonyo sa itaas ng kanyang barrier. Gawa pala ito ng ating bida na hinihigop ang barrier na ginawa ng demonyo. Na makikita siyang patuloy sa paghigop nito. At ilang sandali pa ay unti-unti na niyang nauubos ang barrier na nakatingin sa kanya ang demonyo. Nanlaki ang mga mata nito sa kanyang nakikita. At namutlang sinabi niya na ano na naman ang nangyayari dito. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata. Ika-41 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin sa kanya ang demonyo habang naubos na niya ang ginawa nitong parisukat na harang na puno ng enerhiya. Napakanga itong napasabi sa ating bida na anong kalokohan ito. Sino ka ba? Ni hindi ko nga namalayan na andyan ka. Dagdag pa nito habang nakangiwi ang muka na sinabi na putsa, kahit na hindi ko alam kung anong kakaibang teknik ang ginamit mo, wala rin iyang saysay. At mukhang parang sinipsip mo ito ha? Malakas itong sumigaw na naglalabas ng madilim na enerhiya habang sinasabi niya na okay sige. Ngayon hayaan mo naman ako ang sumipsip ng sapat mula sa'yo. Na ito ay nagpalabas ng kulay pulang hugis dragon na enerhiya na tinatawag niya itong manifestation beyond the body. Blood Dragon. Makikita ang dragon at ang demonyo na naglalakad papunta sa ating bida. At pagkatapos ang madilim na pulang enerhiya ay pumalibot sa kanya. Napalaki ng mata ang ating bida na napasabi siya na napakalakas na pressure ang inilalagay nito sa hangin. Sinabi ng demonyo sa kanya habang ang mga itim na kidlat ay dumadaloy sa katawan nito na sige lang, ibigay mo pa ng mas marami para ma-absorb ko. At pagkatapos makikita ang muka nitong umanga ng malaki na sinabi nito na tingnan natin kung mapapaputok kita. Kasabay nito umanga rin ng malaki ang dragon at mula sa bunganga nito isang napakalaking bilog na enerhiya ang itatapon niya sa ating bida na nasa unahan niya. At ilang sandali pa pinakawalan na niya ito papunta sa kanya na mabilis namang naghanda ang ating bida. Ibinuka niya ang kanyang kamay sa unahan at ito ay naglalabas ng dilaw na enerhiya. Na makikita ang kanyang mata na nakatingin ng seryoso dito. Napakalaking pulang enerhiya ang makikita na hinarangan ng ating bida ng kanyang kulay dilaw na bilog na enerhiya na kumikinang ito. At pagkatapos makikita ang napakalaking enerhiya na unti-unti niyang hinihigop sa kanyang kamay. Napatingin ng seryoso sa kanya ang demonyo na may pag-aalalang sinabi na, "Ha? Parang may mali sa pakiramdam na ito." Ang dragon na kulay pulang gawa sa enerhiya ay hinigop din ng ating bida. Hanggang sa ulo na lang ang natira dito na nakanganga na patuloy sa paghigop ang ating bida. At ilang sandali pa ay tuluyan na niya itong nahigop na makikita ang kanyang palad na umiikot ang tila sinulid na dilaw na enerhiya na may seryosong mga tingin. Natulala ang demonyo sa kanyang nasaksihan at hindi alam kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay napangiwi ito ng muka na napasigaw na ano ba ito, pati dragon ko na absorb. Hindi to patas. Hindi makatarungan. Nananlaki naman ang mga mata ni Nesha sa kanyang nasaksihan. Makikita silang tatlo na nakatayo sa silid habang sinasabi ng ating bida ng mahina na mukhang ang pag-ipon ng lakas na ito ay pwedeng ilabas sa gusto kong oras. Na nakatingin ang ating bida sa kanyang kamay na naglalabas ng dilaw na enerhiya. At pagkatapos ay tumingin siya sa demonyo na ikinagulat nito habang sinabi naman ng ating bida ng mahina na masarap sigurong gawin yon. Pinagpawisan ang demonyo ng malapot na napasigaw itong natatakot na ikaw. Anong ibig sabihin ng itsura mong yan? Anong balak mong gawin? Tiningnan siya ng masama ng ating bida na sinabi niya na sige na, pagbigyan mo na ako. Gagawa lang ako ng experiment sa'yo ng sandali. Titignan ko lang kung gaano karaming enerhiya ang kaya kong kunin. At pagkatapos hinigop niya ang buong enerhiya ng demonyo na makikita na napakarami nito.
Napangiwi ito ng muka na patuloy sa paghigop ng kanyang lakas ang ating bida. Na ito ay walang magawa habang inuubos ng ating bida ang kanyang maraming lakas. Na halos tumirik na ang mata nito sa pagkaubos ng enerhiya. At ang balat nito ay natutuyo sa pagkaubos ng enerhiya niya. At ang buong katawan nito ay nawala ng lakas na tumayo at siya ay nawala ng balanse pagkatapos mahigop ng ating bida ang lahat ng lakas nito. Na ito ay bigla na lang bumagsak ang ulo sa sahig na nakatuwad ang puwet nito. Na makikita ang ating bida. Na nakabuka pa din ang palad sa hangin at ang ilang enerhiya na natitira ay makikita dito. Na siya ay may seryosong mga tingin. Hindi naman makapaniwala si Nesha na napapaisip. At pagkatapos ay sinabi niya ng mahina na tapos na ang buong laban, at ni kaunti, walang pinsala ang silid. Sino ba talaga ang taong to? Ni minsan, hindi ko pa siya narinig. Lumabas naman ang system na nakita niya na ang battery ay hindi pa puno. Na napasabi pa siya na hindi ito maari. Nananlaki ang mga mata niya na napsabi pa na tapos na ang mga kalaban, pero hindi pa rin sapat ang enerhiyang na-absorb ko. Sobrang labo ng rate ng absorption na ito. Ganoon ba talaga kalakas si Daje? Dagdag pa niyang naiinis habang pinagmamasdan siya ni Nesha na anong gagawin ko ngayon. Ni hindi man lang binanggit ng sistema na tumaas ang potensyal ni Nezha. Siguradong dahil kulang pa ang naging epekto. Pero ngayon, naging tao na ang lalaking ito. Saan pa ako makakahanap ng enerhiya? Napalingon siya kay Nesha na napasabi siya na teka lang. May kaunti pa pala rito. Ngumisi naman ng masama na nakatingin ang ating bida kay Nesha. Na nagulat ito na napasabi na ha. Napakasama naman ng mga ngiti mong iyan. Dagdag pa nito na napasigaw na ano sa tingin mo ang ginagawa ko. Nagkukunwari lang ako kanina para malito ang kalaban. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Totoo, hindi pagkakaintindihan lang talaga ito. Lumiwanag ang mga mata ng ating bida na makikita ang malaki niyang hinaharap na nakaharap kay Nesha na sinabi niya na huwag kang kabahan. Hihiramin ko lang ng kaunti ang enerhiya mo, yun lang. At dito na po nagtatapos ang ika-41 kabanata.